Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha ng lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, and is to rock, and is to come. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created, and have their being. Let's all sing of God's holiness. Let's all sing, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yes, and this, and this, and this, and this.
is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to Him. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to Him. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hear your ears, Lord. This is our From heaven you can hear, I know you're
The wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You are upon my rest, you are in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. You are find my rest, you are in control. We don't put our trust in you, Lord. We don't trust in you. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. And I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. And I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest, you're in control. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest, you are in control. I lift my hands. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You will find my rest, you are in control. In you I find my rest, you are in control. In you I find my rest, you are in control.
This is what the Lord says. Cursed are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. They are like stunted shrubs in the desert and with no hope for the future. They will live in the barren wilderness in an inhabited salty land. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank, with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green, and they never stop producing fruit. This week, we have witnessed a big event in the United States. Many are rejoicing, but many are sad as well. The whole world is affected by the choice that the Americans made. But these verses say we should not trust in humans. We should trust in the Lord because He is the only one who is in control. Our God and Heavenly Father, sa aming kapaligiran, nakikita namin maraming nangyayari. Most of the things, Lord, are beyond our control. But we are here before you today, rest assured, confident, secure. Because, Lord, alam naming mahal nyo kami. And because of your love, we have hope. We hope not in humans. Our hope is in you alone. As we listen to your words and participate in our communion today, may you remind us, Lord, that about your promise that you will never leave us, you will never forsake us. Kahit nadalawa na kami, kahit kami nag-iisa, kasama ka namin. Kaya ang nangyayari sa aming kapaligiran, bunga ng magulong mundo. Subalit, Panginoon, kami nakatingin doon sa iyong pangako na ikaw ay babalik para kami ay dalhin sa lugar na inihanda mo para sa lahat na nananampalataya sa iyo. Nakatayo sa inyong harapan ang mga taong nananampalataya sa inyo. Naririto sila para muli ninyong ipaalala sa riwain ng inyong mga pangako. At higit sa lahat, tanggapin ang katotohanan na sa aming sarili wala kaming magagawa. Patawarin mo kami, Panginoon, linisin mo kami. Pa kami maging karapat dapat din na maging bahagi ng pag-alaala sa pinakamagandang institusyon na iniwanan mo sa amin. Na sinabi mo, Panginoon, gawin namin ito tuwing kami magtitipon-tipon sa pag-alaala sa iyo. Ang lahat ng problema ng sanlibutan ay alam mo. At ang mga nangyayari sa aming kapaligiran ay sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Pinapabayaan niyong mangyari para ipakita ang inyong kaluwalhatian, ang inyong katwiran, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito kami para magpasalamat, mag-celebrate, at higit sa lahat, gawin ang inyong inaasahan na kumain ng pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po. Luwalhatiin ninyo ang inyong pangalan sa aming gagawin sa buong araw na ito at sa mga darating na araw. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay magsiupo at I'm requesting our ushers para distribute ang mga emblems. Tayo po ay unahin natin ang pag-alaala sa
sa pinagtagubilin ng Apostol Pablo. Ito tayo tuwing magtipon-tipon ay alalahanan natin ang ginawa niya sa krus. Tandaan natin ang paalaala nito ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At kung kinikilala mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay may pagkakataon at karapatan na makasama sa pag-alaala na ito. Walit kung ikaw ay nag-aalilangan at hindi mo pa kinikilala ang Panginoon, you are not required to participate. Ang ating ginagawa ay pinagkatiwala ng Panginoon sa mga tao na nakasama niya na 3 kalahating taon at natitiyak niya na ito ay kanyang mga alagad o tagasunod. So habang ating tinitipon ang mga at itinatagap ang mga simbolo ng ang emblems, ang bread and fruit juice. Pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:23 to the following, "For I passed on to you what I received from the Lord himself. On the night he was betrayed, the Lord took some bread and gave thanks to God for it. And he broke it in pieces and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, he took the cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthy is guilty of sinning against it, the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup." Sorry. "For if you eat the bread or drink the cup, honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself." God and Heavenly Father, hawak namin po ang mga simbolo ng inyong katawan at ng inyong dugo. Ito'y ginagawa namin dahil ito institusyon na iniwanan ninyo sa amin. Gawin mo po kaming karapat-dapat na maging bahagi ng gawain na ito at pag-alaala na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's eat the bread. And drink from the cup. So magandang umaga sa inyo lahat. Excited ako na muling makasama kayo. At nakikita ko may mga bagong muka na kasama natin. So we acknowledge their presence. Natutuwa kami na kasama namin kayo ngayong umaga. And tulad na nabanggit ko na rin ay merong momentous event na nangyari ngayong linggo na to. At yung mga hindi ko alam kung ako lang yon, noong araw ng kinabukasan ng eleksyon, halos lahat ng YouTube na lumalabas ay tungkol sa nangyari sa Amerika.
tuwa rin ako na yung ating minamahal na pastor ay kinongratulate ng isa sa mga pastor natin dati dahil alam ko Republican siya. At so hindi ko na sabihin na pangalan, pero sabi niya sa kay pastor dito na alam ko minamahal nating lahat ay congratulations pastor. But okay, so alam natin, katulad ng aking binasa kanina, introduction sa ating prayer, na ang ating pag-asa ay wala sa tao, wala sa nangyayari sa ating kapaligiran, wala sa ating sarili. Diba? So, ating pag-asa ay naroon sa nagbigay ng buhay, lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran. At kung umaasa tayo sa ating sarili, katulad ng ating sinabi sa Jeremiah chapter 17, sabi niya tayo parang nagiging isang puno na itanim sa maling lugar. So, gusto kong itanong sa inyo ngayon na kasi ang pag-assess ng buhay ay ito'y kailangan tingnan mo sa isang sabi nating mahabang pananaw. Hindi pwedeng isang event ay mag-define ng buhay natin. Pero bawat event ay may kontribusyon sa, naniniwala ako, sa plano ng Diyos para sa atin at doon din sa ating iniisip. Kaya ang isang bagay na nangyayari sa atin o kaya ay nangyayari sa ating kapaligiran ay pwede nating tingnan na ito'y mabuti o otherwise, yung tabi nating opposite polarities. Diba? Yung katulad ng good and bad, love and hate, diba? Good and evil, o kaya ay sin and holiness, they are opposite poles. But yung nasa gitna na maliliit na mga pangyayari ay itinuturing natin na bahagi ng isang mahabang kasaysayan at maaaring hakbang patungo doon sa kaganapan ng ating mga ninanais. Parang napakalalim yata ang simula ko, no? Pero gusto kong tiyagain nyo ako. Dahil naniniwala ako na bawat isa sa atin, merong mga hinitingnan na mga importanteng nangyayari sa ating buhay. So, tanong ko sa inyo ngayon, what is the most important thing that is happening in your life today? So, kung meron kang katabi, ibulong mo sa kanya. Yung immediately pumasok sa isip mo. Okay? Maaaring simple ng napaka-importanteng nakasama kita ngayon. Hindi ko tinanong yung best thing. Natanong ko important thing. Di ba? Okay? Ano yung ihalagang bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon? At baunin niyo yung tanong na yan. Hanggang sa, kahit hindi niyo na matandaan, ang sasabihin ko for the rest of 2 hours. Hindi po. Matandaan niyo lang na ito yung pinakamagandang nangyayari sa buhay ko. Kasi ang pinag-uusapan natin this month, katulad na naka-display dyan, ang katwiran o ang pagiging tama ng Diyos. Yun ang tamang translation yan, base sa series na ating pinag-uusapan ngayong buwan. Ang pagiging tama ng Diyos. It's not the katwiran. Kasi minsan sabi, righteousness is katwiran. But I am focusing on pagiging tama ng Diyos. Kasi sinabi na nga natin noong last Sunday na gusto kong sa buwan na ito, yan, ay ating maintindihan at tanggapin na ang Diyos ay
laging tama. Ha? Ang Diyos ay laging tama. Hindi siya nagkakamali. Yan yung ating layunin at ipapaliwag na natin kung paano nangyari ang bagay at para matanggap natin na totoo yan. Kasi minsan napakahirap intindihin na lagi siyang tama. Depende sa kalagayan mo sa buhay. Kung ikaw ay hirap na hirap, gutom na gutom, paano magiging tama siya? Diba? Kasi ang ating perspective ng buhay, ang buhay ay maganda lang kapag yung lahat ng gusto ko ay nangyayari. Ang buhay ay maganda lang pag ako ay sagana. But alam natin, ang buhay ay hindi ganon. Ups and downs, round and round, sabi nga nila, paikot-ikot lang. So, paano sa paikot-ikot na ito ng mga pangyayari ay napapatunayan ng Diyos na siya talagang laging tama? Anong Sunday, napag-usapan na natin ng unang bagay na nagpapaliwanag kung bakit ang Diyos ay laging tama dahil hindi siya tumitingin sa dami o konti ng mga naniniwala sa Kanya. At tinitingnan niya ay individually ano ang gagawin niya para sa tao na tinawag niya at tumugon sa Kanyang invitasyon. Ano ba ang invitasyon ng Diyos? Ang invitasyon ng Diyos para sa ating lahat ay tayo ay muling maging kaibigan niya. Tayo ay naging kaaway niya. Simula nang tayo ay magkasala. Lahat ay pinanganak na mayroong sinful nature. Ang ating natural talaga ay tayo ay gagawa ng mga bagay na hindi na kalulugod sa Diyos. Yung mga bagay na sabi nating bawal, pero hindi na importante kasi katulad nga ng panahon na ito, may mga tao, ang pinakamalaking magandang halimbawa dito ay ito nga nangyari sa Amerika. Na maraming nalungkot dahil sabi mapapabayaan na yung mga kababaihan. Yun ang number one na point nila. Kasi sa Amerika nga ay sabi ay mas importante ang ating mga kababaihan. Kaya kahit papatayin nila yung kanilang sa sinapupunan, tama pa rin sila because my health is more important than the baby that's inside me. Yun ang pinakamalaking contention at yun ang issue against Trump. Sinasabi nila, ngayon ay babalik na at wala nang kalayaan ang mga babae para pagpasyahan kung ano ang mabuti para sa kanya. Subalit gusto ko matandaan natin na simula sa simula, nilikha na yun ng Diyos para tayo ay maging subject. Siya ay tayo maglingkod sa Kanya. Yun ang ating purpose, to give Him glory. So, gusto kong tandaan din natin, yung pinag-usapan natin na Sunday, na merong mga itinakda ang Panginoon. Yan naman umandar. Yan, okay, salamat. Na mga bagay na ibinigay. Kasi alam niya na maraming mangyayari sa atin, kaya meron siyang mga regalo na ibinigay sa bawat isa sa atin. At yung ginagamit mo sa araw-araw, yung mga gift, yung mga talents. At meron ding tinawag, lahat tayo ay tinawag, kahit hindi natin i-acknowledge, tayo ay we exist to give Him glory. That's the only reason why we are existing. To give Him glory. Sabi ng isa kong kaibigang Amerikano, masyado namang self-conceited ang Diyos mo. Na wala nang iniisip kundi ang sarili niya. Pero sa 3 session natin pinag-usapan nakaraang buwan, natanggap na natin na ito because He is sovereign, He is just, and He is faithful. Ito yun nga ating pinalalawak ngayon. Kaya nga sabi diyan, ang aking regalo at ang tawag ko sa iyo, kailanman na hindi ko babawiin sa wikang Tagalog. Yan po ang sinasabi diyan. Irrevocable. Kaya kung meron tinakda ang Diyos na gagawin mo at walang ibang gagawa noon kundi ikaw, pag hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin, dahil yun ang nature, yun din ang gift. Kasi pag tinawag ka niya, He will gift. Bibigyan ka niya ng kakayanan para gawin yung pinapagawa niya. Ang totoo nga, when you are walking according to God's plan for you, you will never fail because He is faithful. Amen? Very basic.
Hindi niya tayo tinawag para sirain. Hindi niya tayo tinawag para mag-fail. Tinawag niya tayo para maging tagumpay. Successful. At maraming mga paalaala sa ating paano mangyayari. So, with that in mind, mayroon tayong regalo, mayroon tayong tawag na binigay ang Panginoon na hindi niya babawiin. So, paano niya ginagawa na ikaw ay siguradong lalakad doon sa purpose na ginawa niya pa sa inyo. Ito yung title natin ngayong umaga. God is strict and lenient simultaneously. Sa Tagalog, ang Diyos ay mahigpit at maluwag na magkasabay. Sabi niya, paano man nangyari yun? Lenient and strict both ways simultaneously. So pag-usapan natin. So gusto kong ngayong umaga ay intindihin mo na nga meron kang gift, may blessing. So bakit niya ibinigay? So ang dahilan, God is blessing you so that others will want to be saved like you. Do you believe na ligtas ka na? Merong 4. Naniwala ba kayo na napatawad na ang inyong kasalanan? Ayun, lumakas. Mas madali palang intindihin yan. Okay? So kung nakapatawad na ang inyong kasalanan, tayo ay ligtas. Pero maraming ayaw. At pinag-usapan nga natin, meron tayong reference na yung mga unang tao ng Diyos, yung mga Hudyo, ay hindi tinanggap yung napakagandang opportunity na gamitin silang Diyos para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At yun ang pinag-usapan natin. So, ang ating reference ngayong umaga ay Romans chapter 11. Tutuloy natin yung mga next verses na ating nasimulan. Last Sunday ay ating napatunayan na ang mga Hudyo, kahit na nineneglect ang Panginoon, hindi pa rin ang plano ng Diyos para sa kanila to bless all nations. Kasi yun na nakaakit kay Abraham. Sabi niya, I will bless all nations through you. I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. And sabi niya, all nations, kasama tayo doon. So, but alam natin, nagkagulo lahat. Ang totoo na, nawala nga yung bansa na tinayo. Ang bansang Israel ay naglaho ng napakahabang panahon. But now it is back. So ito yung mga katotohanan na yung plano ng Diyos ay hindi pa niya tinatalikuran. Yun ang pinag-usapan natin last Sunday. So pagpapatuloy natin ng paghalaw sa istorya at sa posisyon na ibinigay ni Paul tungkol sa mga Hudyo at tungkol sa atin. Kaya yung sinabi ni Paul para sa kanila tungkol sa mga Hudyo is equally applicable for both of us, but that does not mean he will neglect the Jews and favor us. Hindi yun ang ating pinaniniwalaan. Kasi nga hanggang ngayon, hindi mo nga maisip na yung isang napakaliit na bansa ay ganon kapangyarihan. Isang maliit na grupo, about 12 million people, affects the whole world. Diba? Napakahirap intindihin. Kasi yun nga ang pangako kay Abraham. All nations will either be cursed or blessed through you. So yung plano ng Diyos hindi nagbabago. So gusto kong ipagpatuloy natin ng pagbasa. No, natapos tayo sa verse 12. Pero gusto kong balikan ulit yung 11 and 12. So sabi sa Romans chapter 11, 11 to 12 at pag-usapan natin ito. Sabi sa NLT, kung meron kayong Bible at kung meron kayo sa Bible, physical Bible o sa inyong apps sa inyong mga cellphone, ilipat nyo muna bago ka magpatuloy ng paglalaro, lipat nyo muna sa Bible. Alright, baka o nag-search, nag-i-scan ng Lazada, 11-11 bukas, di ba? Kaya meron magpupuyat ngayong gabi dahil 11-11. Okay? So, ito muna ang ating 11-11 na naririto. Okay? Romans 11-11.
Okay? Sabi dito, did God's people stumble and fall beyond recovery? Sabi dito, of course not. They were disobedient, so God made salvation available to the Gentiles. But He wanted His own people to become jealous and claim it for themselves. Now, if the Gentiles were enriched because the people of Israel turned down God's offer of salvation, think how much greater, ito maganda sa dito sa portion na ito, a blessing the world will share when they finally accept it. So, when they finally accept it. So what will happen in the future? Israel will go back to God. Now that they are not yet, let's say, accepting the fact that the Messiah has already come, we are still blessed. Tayo pa rin, ito ang pinag-usapan dito, yung mga Gentiles, tayo yun. Sabi diyan sa Romans 11:11-12, God set aside the Jews temporarily, pansamantala, so that we could accept the gospel and make the Jews envious. Okay? Mainggit sa atin ng mga Hudyo. Kasi talaga naman nakakainggit sila. Diba? Sa liit na bansa, ang tatalino ng tao, yung mga major inventions at yung mga movie na ginastusan nyo, gawa ng mga Hudyo. Diba? Yung Back to the Future, sabi nila 75% ng nakasulat doon na ang hindi ako nagkakamay, isang Hudyo rin, Steven Spielberg yata ang may director doon. Nangyayari na. Okay? So, imagination ng isang Hudyo. Kaya minsan natatawa ako sa apo ko, meron siyang tripod. Ewan ko na, hindi lang niyo alam yun, na napapanood niya sa YouTube. So, yung mga drawing niya, tripod. So, ngayon, talaga bang may ET? Yun yung mga tanong natin. Pero, umakita natin, hindi natin alam ang nangyayari sa darating. So, ang nangyayari ngayon, pinagpapala ka para, sabi dito, all others will actually want the blessing that you have. Kasi ang totoo, nasabi ko na rin Sunday, God works through a minority, not majority. Di katulad sa eleksyon. God works through a minority from the very beginning. Let me relate to you what happened from the time of Adam. Sa time of Adam, create lahat ng tao. Ano ang hiniwalay? Mga Chaldeans. But from the Chaldeans, there is a remnant, si Abraham. Okay? Ang mga Chaldeans, yung Babylonians, yung Mesopotamia, yung Fertile Crescent, galing doon si Abraham. Okay? So, medyo mahaba ito. Hindi naman ito masyadong mahaba. So, from Abraham, merong dalawang anak, di ba? Si Ishmael, which is the what called the Arabs today, and then si Isaac was the Jews today, the Israelites, di ba? So, ang remnant, si Isaac. Principle of remnants. Kasi gusto ko makita natin na kahit nag-iisa ka na lang, kahit kukonti kayo, pag may favor ang Diyos, ang plano niya rin ang masusunod. From Isaac and Ishmael, si Isaac nagkaroon ng dalawang anak, si Esau at si Jacob. Sino ang remnant? Si Jacob. So magkapatid. Why? Because of God's favor. It's not because Jacob was good. Jacob was a deceiver, mandaraya. Diba? Si Esau, righteous. Yung dapat na mayari ng ginagawa niya, pero ang favor ng Diyos doon sa makulit, magulang. So, hindi natin maintindihan. Kaya nga, gusto kong makita natin, we may not understand the Lord, but He is right. So, kung ano man nangyayari sa buhay mo yun, maaaring hindi mo maintindihan today. But later on, you will. So, yun ang kasunod na label. Pero pag lumaki pa, pag nagkaroon ng anak na 12 si Jacob, pinalitan ng kanyang pangalan na Israel, sino ang favor? Si Judah. From Judah came Jesus Christ. And because of Jesus Christ, we are here. So yun yung sinasabi diyan.
He set aside all the Jews temporarily so that we could make the Jews envious of how good it is to be on the side of God. Gusto natin kung kakampi natin ang Diyos. That's not right. Dapat kakampi tayo ng Diyos. We are on God's side. Kasi kung minsan gusto natin, God is on my side. No. Kasi doon mangyayari na ang pagpapala ng Diyos who works through a faithful minority or remnant ay matupad. At higit sa paulit-ulit nating sinasabi, tapat siya sa mga Hudyo, kaya ikaw na isinama na ngayon sa may pagkakataon mag-enjoy ng blessing ng Diyos ay nakakatyak na hindi kanya i-abandon. So, tuloy natin ng pagbasa 13 to 16. Okay? Maganda yung kanila, may suming na Bible na i-display. So, pakiulit mo nga yung ginawa mo. Okay? So, verse 13, I am saying all this especially for you Gentiles, for us. So, natin. God has appointed me as apostle to the Gentiles. I stress this. For I want somehow to make the people of Israel jealous of what Gentiles have, so I might save some of them. Gusto raw ng mga Hudyo ni Apostol Pablo na mainggit ang mga Hudyo para gustuhin nila na katulad natin ay maligtas din sila. Okay? Yun na kasi si Paul mismo is a remnant. Matatandaan natin. Kasi sa lahat ng mga Pharisees na dati kalaban ni Jesus, siya lang yung eventually naging tagasunod ni Jesus. So siya yung naiba. Sabi nga, add man out. Nang makilala niya ang Panginoon, dahil personally tinawag siya, he did not turn back. And now, we are properly guided in a practice of our faith because of Paul. Okay, so tuloy natin. Verse 15. For since the rejection meant that God offers salvation to the rest of the world, their acceptance will be even more wonderful. It will be life for those who were dead. And since Abraham and the other patriarchs were holy, their descendants will also be holy, just as the entire batch of dough is holy, because the portion given as an offering is holy. For if the roots of the tree are holy, the branches will be too. Bakit sinasabi? Kung si Abraham ay banal at yun ang simula ng lahat ng mga bagay, ng linya, ng mga tinawag ng Panginoon, siya ay banal. Ibig sabihin ng banal, set apart. So tayo rin ay set apart for something that is for the glory of God. Kaya maganda ang illustration dito ni Paul tungkol sa kasi sa mga Hudyo kasi meron tinatawag ng first fruit. Tuwing meron silang panahon na nagbigay ng first fruit. Sabi niya, yun ay set apart for the Lord. So the rest ay set apart din for the Lord. So ito ay gusto ko rin maintindihan natin. Kasi tayo rin, di ba, may mga tayong mga first fruit, okay, offering. Yung offering natin, yung tithes natin is holy to the Lord. But sabi dito sa ating binasa, yung natira is holy also for the Lord. Kasi kung baka naisip natin na naibigay ko na yung portion na para sa Diyos, kaya yung natitira sa akin na ako nang bahala kung saan ko gagamitin yun. But the reality is everything is owned by the Lord. Kaya kung banal yung ibinalik nyo sa Panginoon, banal din yung natira mo sa iyo, sa offering, so kailangan gamitin mo ito para sa banal na bagay. So today, gusto kong makita natin na sa illustration, merong illustration si Paul na ginamit. Ayan. Kung nakikita natin, pero baka nakikita ang kakaiba dyan, nakita ko na yung puno na yan, nakita na namin ang attitude, di ba? Diyan yung nasa tabi ng simbahan sa Gethsemane. 2,000 plus years old, olive tree.
Pero tingnan ninyo yung mga sanga, di ba kakaiba? Merong portion na napakalaki na yung portion, pero sa itaas, merong paliit na portion. Di ba? For 2,000 years. At yung baba, noong kami bata, meron kaming kinatatakutan na nobela sa Liwayway. Hindi nyo alam yan, di ba? Yung tuod. Yung baba niya tuod na. Napakapangit ang itsura. Dahil sa dami ng isinaksak na sanga at ginraft doon. Na tuwing merong isasaksak o itutubo doon, nagkakaroon ng permanenteng marka, sometimes it is ugly. So yung illustration ni Paul na tungkol sa isang olive tree na tumatanggal ka na, 2,000 years old sabi diyan. Ang nagpicture niya na isang Pilipino, nakita niyo may plug doon, live in Israel. Okay? So, isang Pilipino, kasi one of the things na napansin ko nung pumunta kami sa Israel, lahat ng pilgrims, lahat na nagpupunta doon, halos majority may kasamang Pinoy. Galing sa China, galing sa Africa, galing sa USA, galing sa Pilipinas, siyempre may kasamang Pinoy. Pero mga pilgrimage groups galing India, may kasamang Pinoy. Kaya tayong special tayo sa lahat ng Gentiles. Kasi saan tayo makarating, talagang yung faith natin, dinadala natin. Kaya nga sa ating vision, na i-display dyan later, yun nga. Diba Ate Joanne? Diba? Ang ating vision, kung saan man tayo makarating, we are going to become disciple makers. We'll practice what we believe. Kasi gusto nga ng Diyos na sa pamamagitan ng mga Pilipino, mainggit ang mga Hudyo at magsisampalataya rin sila. Ay, di ba napakasarap na isipin yon? Na ikaw na naririto ngayon, pwede kang dali ng Panginoon sa ibang lugar, katulad ni Paul, nasa Qatar, di ba? Para makita ng mga Qataris kung gaano pinagpala ang Pilipino. Amen, Paul? Yeah. Tutuwa ako, nakakita siya, hindi siya babalik sa Qatar kung hindi natin nakasama. So, praise the Lord. So, ito yung gusto kong ginagawa ng Diyos ngayon. That He wants the Jews back to a proper relationship with Him, and He will use us. Ito ang sinasabi. So, kaya lang ganito nga, ang warning ni Paul sa mga naniniwala that they are grafted to the tree, which is the tree of Abraham, is that they will become proud, arrogant, kasi na kami na ngayon ang pinapabor ng Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 17, tutuloy natin, but some of these branches from Abraham's tree, ito na yung remnant, some of the people of Israel have been broken off, not all of them. And you Gentiles were branches from a wild olive tree had been grafted in. So yung bakante doon sa puno na nakita natin, sa halip na mga Hudyo ang inilagay mga hentil na katulad natin. So what is the problem? Sabi dito ni Paul sa verse 17. Okay? So, and you Gentiles who were branches from a wild olive tree have been grafted in. So now you also receive the blessing God has promised Abraham and his children, sharing in rich nourishment from the root of God's special olive tree. God's special olive tree is actually the Israel itself. But you must not brag about being grafted to replace the branches that were broken off, just because you are a branch, not the root. Diba? Tandaan natin, tayo ay mga sanga na ipinalit lang temporarily doon sa dapat na naroroon. Kaya sabi ito sa verse 19, well, you may say those branches are broken up to make room for me. Verse 20, yes, but remember
those branches were broken off because they didn't believe in Christ. And you are there because you believe. So don't think highly of yourself, but fear what could happen. For if God did not spare the original branches, He won't spare you either. Because, ulitin natin, He is sovereign, He is right, and He is faithful. Yun ang alam natin sa mga nakaraang linggo. Diba? So, asaan na tayo? After the 3, diba? So, gusto kong makita natin ito. God's leniency, yung pagiging maluwag ng Diyos para sa atin, should not make us, Gentiles, arrogant. Di tayo dapat magmalaki. Kasi ang talagang ating agenda na talagang ay ibalik ang mga Hudyo sa Panginoon. So, ang pinakamalaking mission field natin, aside from the rest of the world, is the Jews. Kaya nga natutuwa rin ako sa mga ibang grupo ng mga Christians every year. Naroon naman sila ngayon kahit may giyera. Kasi last month is the festival of the Feast of Tabernacles. So tuwing Feast of Tabernacles, napakaraming Pilipino ang pumupunta doon. Kahit nitong may giyera, ay may mga pumunta na mga Pinoy to celebrate the Feast of Tabernacles. So gusto ko makita natin, kailangang makita natin na hindi karapatan ng sino man sa atin na ignore ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Some of them are Jews, para lang tayo ay mag-enjoy ng benefits ng relationship ng natin sa Panginoon. So, at the close of our message today, gusto ko maalaala sa atin, God is both kind and severe. Mabait siya, pero mabagsik. Diba? Sabi dito sa verse 22 to 24, notice how God is both kind and severe. He is severe toward those who disobeyed, but kind if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you also will be cut off. And if the people of Israel turn from their unbelief, they will be grafted in again, for God has the power to graft them back into a tree. So verse 24, you by nature a branch cut off from a wild olive tree. So if God was willing to do something contrary to the nature by grafting you into His cultivated tree, He will be far more eager to graft the original branch back into the tree where they belong. So, tunay na naglilingkod sa Panginoon, isang taong naging humble, nagiging nagpagandaba. At ano ang evidence ng nagpagandaba? Ano? Tapos nag-brag, when wronged, di gumaganti ng masama. Pag hindi pinapansin, hindi nagsama-sama loob. That's a humble person. Iniintindi. So, anong application yan ang pinag-usapan natin? So, tingnan, the Jews are being disciplined, but it is temporary. So, sabi kay Abraham, he who blesses Israel, I will bless. Who curses Israel, I will curse. Hindi ako na ito para sabihin na ganun lang gagawin natin, but we should always consider to include the original person, people of God in our daily prayers. Okay? So, kasi nadidisiplina sila, dahil ini-ignore nila yung mga bagay na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. So, ang sabi ni Apostle Paulo dito, we can also be disciplined by God if we behave in the same manner as they. So, the second application, the Gentiles enjoy a place of honor, but that they must be arrogant or prideful. And then, number 3, na mahirap talaga intindihin, the Lord is currently working with both Jews and Gentiles, but His plan
Madalas hindi dahil tayo mabait, tayo iniligtas dahil tayo makasalanan. Sabi sa Romans 5:8, and while we were still sinners, Christ died for us. So hindi natin kailangan bago muna para makalapit at Panginoon. Kailangan lang natin i-acknowledge na tayo ay makasalanan. Acknowledge na kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi rin natin kailangan ng malaking institusyon o anumang bagay because it's a personal relationship sa Panginoon. Sabi niya, whoever comes to me, I will never reject. So, hindi natin maintindihan kuminsan, but gusto ko iwanan sa atin, simple fact, kung ano man ang blessing na meron ka ngayon, it is meant to direct those who do not believe towards the Lord. So, huwag ka magmalaki. He is in control. But you have a part. Tayo ang mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. At sa lahat ng mga bansa, lalo na sa bansang Israel, ay nangyari na agad. Kaya mahirap naman talaga ang buhay, di ba? Di ba fair? Minsan, di ba? Nakikita natin sa ating napapanood araw-araw sa mga hearing na yan, di ba? That's not fair. But God is in control. Dapat tayong lahat tayo ay manalangin. Maraming Diyos na mapangyarihan sa lahat. Hindi namin ganap na pwedeng maunawaan ang plano. Subalit napakatala namin dahil bahagi kami ng plano. Dahil na buksan ang aming mga mata, nahito ang aming mga puso. At alam namin patuloy na kami unti-unting binabago para kilalanin ang katotohanan na kami magtitiwala sa aming sariling katanan at sa aming sariling gawa. Ang ibig sabihin na hindi kayo may kontrol sa aming buhay. Mahirap na nawain Panginoon ang katotohanan na meron kang pinapaguran at tila meron kang kinikilingan. But we acknowledge that you are sovereign, you know what you are doing. Kaya kung lumadaan man kami na meron kami naiingitan dahil tila ang mga bagay na gusto namin ay nasa kanila sa nagalang kami na nasa iyo ay wala noon. Patawarin na po tayo, Panginoon. Katulad na paalaala ni Apostol Pablo, niligtas na kami para makita ng mga tao na kahit napakagulo sa mundo na ito, kami na tinawag mo ay mayroong magandang naging kalagayan. Pero hindi ngayon. Maaaring sa kabilang buhay. Kaya aming nais, Panginoon, na ipakita ko sa amin na ang pag-asa namin ay hindi sa tao, hindi sa nangyayari ngayon, kundi sa gagawin mo ba kadarating na panahon. Alam namin babalik ka. Babalikan mo ang iyong mga anak. Kasama ang mga Hudyo, kasama kami. Alam din namin na didili dahil ang sabi mo, Panginoon, sa iyong banal na aklat, kailangan magana ang lahat na tinawag mo bago ka magbalik. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagkakataon para magsisi. Salamat na aming mga nasa buhay ay binibigyan mo ng maharang buhay. Na Panginoon, sa mamamagitan ng aming mga gawa, katulad at ng ginagawa mo sa aming buhay, na Panginoon, makinamala ang
Bless us with wisdom when things go wrong. Bless us with courage when we are afraid. Bless us with people who will work with us. Bless us with anything that will move us away from Him. Maging sapat nawa, Panginoon, ang aming mga pagpapala para makapagbigay pagpapala rin kami sa iba. Maging sapat nawa ang aming naroon kami para masiyahan kami at may kapatatan hindi lamang sa pinapapagpapala mo, kundi sa inyo, Panginoon. Salamat ka ng marami sa iyong gagawin. Salamat na maraming. As we sing again this song, let's put it in our hearts that God is in the valley. In Jesus' name we pray. Amen. As we sing this song, last portion na rin, may kamporet, gusto ba dito i-declare sa harap? Pero tayo nag-aalinlangan. Sabi dito, lift up my hands. Pataas mo iyong panganak, kamay sa Panginoon. And later we will pray for you. Pero arito ba, hindi ang paano yung kaibigan na yung kamagdanak? Because He wants to make you certain that when the Lord returns, you will be one of those who will meet with Him when He comes. So as we complete the song, yung iba na best nila na publicly makita talagang tinanggapin nila Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus dahil siya lamang talaga tagapagligtas yung may kampo, right?
desisyon na muli pahayag sa tulungan na ito. Ang kinikilala na ang Panginoon at bilang Panginoon at kapagsim na nataas ang taman at nanarito sa harap. Sumunod kayo sa aking panalangin at i-declare muli sa Panginoon taas ng ating kamay ng kapatid at i-declare sa Panginoon, Panginoon Jesus, ako po ay makasalanan. Salamat Panginoon na binayaran ninyo ang aking mga kasalanan na ako'y mamatay ang sa krus. Muli pinapahayag ko na kinikilala kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Simula sa araw na ito, wala ako ibang susundin, kundi ang kalooban mo. Gawin mo ako dapat sa pamamagitan ng paglinis sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako nakalakad sa isang panibagong buhay. Maraming salamat po. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon. At ito'y pangalakas, Panginoon Jesus, na pinupuri ka namin dahil sa araw na ito muli narito na inyong harapan ang matatapang na at mga dinawag mo, Panginoon, na mahayag na talagang sila ay sa inyo, Panginoon, na ang kanilang kaligtas na hindi dahil sa kanilang sarili gawa o dahil sa ginawa mo doon sa krus. Speak blessings and blessings upon them. Make them the person that you want them to